You know, basta. Okay, so 2 months, well, actually lagpas ng ilang araw. 2 months review natin sa Fortuner Q 2023. Actually dapat din ako gagawin ng video, pero napansin nyo, medyo pawis pa ako. And sa pinagkarwasyan natin, medyo mainit, walang aircon. So anyway, goods lang yun. Kasi dun sa pinagkakarwasyan natin, medyo maraming tao. So anyway, so eto na nga, yung unang review natin, or bago tayo pumunta sa review, doon sa nagtatanong kung okay lang ba na bumili ng 2023 na variant versus sa 2024, hindi ko ma-confirm, pero ang mga chismis at saka yung mga nababasa ko, kahit mag-check ako online, even yung may mga dealer na ako nakikita, isang medyo nakakahinayang is ito, yan, yung infotainment unit ng di ko sure kung 4Q lang to or di ko alam kung damay na yung V variant, is na siya, wireless app, tawag dito, Apple CarPlay na siya na wireless. So ngayon kasi, wait, lipat ko ngayon pero may hirapan ako. Ayan, ito kasi meron pang ganito, yung bago, yung 2024 variant, as in full na siya na panel. So medyo nakakainayang, pero pwede siguro order. Di ko sure kung pwedeng order sa mismo sa casa, tas upgrade or palit na lang natin yan. Pero yun yung isa. Tapos na yung mga bago, yung pa rin, wala naman ako masyado pinilitan kasi originally ang plano ko magpapalit ako ng mags, pero hindi available yung gusto ko. So hindi ako nagpalit, and at the same time siguro para mas ma-feel ko na lang din, so hindi na ako nag-push nun. Ito, tong tint yan, naka X films tayo, pero medyo may palya ng onte, pero kakaayusan naman daw ng nag-install, so babalik natin sa shop yun. Pero wala pa, naka-leave pa yung naka-leave pa yung tinter nila. So for now, although maliit lang naman, parang alam mo, yan ganyan, may maliit, pero still, di ba, kung medyo OC ka, yun. Tapos bukod doon, wala na masyado Itong head unit dapat papalitan na rin natin, pero hindi ko na nga tinuloy kasi dapat yung Tesla unit, yung isang buo, parang 50,000 plus yun. Ang issue ko lang naman dun, kasi matatanggal to itong part na to. Ilan na napagtanungan ko, parang pare-pares nagre-range yung 48, siguro mga 48,000 to 50 plus, 52. Nagde-depende na lang yun syempre kung kanino ka magpapa-install or kung saan, or kung paano man yung tawag dito, kung saan man sila umorder, and then syempre installation. Basta iba-iba yun. Isa magiging buong panel na pag ganun. Ang gusto ko sana, gusto ko yun. Ang issue ko lang dito, itong part na to is mawawala. So feeling ko, ang sabi naman nila ang sabi naman nila walang magagalaw na wires, pero still hindi ko na tinuloy. So for now, pero baka for in the future, sabi naman nila wala naman magagalaw na wires. So nag-stick muna ako. Other than that, naglagay na nga rin tayo ng dashcam. Yan, itong dashcam, isa pa to, hindi gumagana to. Actually ito, naka DD5 X5 Pro tayo. Tapos yung 4G box, gumagana siya kung nakikita nyo na may ilaw. Pero ang issue sa kanya naman is, tawag dito, hindi nagko-connect wirelessly, or pag dapat kasi may real time, ibig sabihin kahit wala ka sa kotse, basta nakailaw yung ganyan connected, so dapat maka-on mo yung camera, so makaka-remote ka, pero hindi gumagana. Papalitan daw na supplier, wala lang daw silang stock for now, so kukontakin nila kapag meron na. Yun, so yun yung mga basic na pinilitan natin. Tsaka yung matting, nagpalit tayo ng, kung yung matting, pinilitan na kagad natin yung matting. Yung matting medyo na pamahal tayo. Bili ko roughly around 5.5 yata. Pero may nakita ako sa Shopee, kung bibili kayo, lalo ng Fortuner, kung bibili kayo nun, pwede nyo order din sa Shopee. Ang issue nyo lang dun is pag bumili kayo sa Shopee, ang alam ko nagre-range siya ng 3,000 plus, 3,500 to 4,000. Ang issue lang dun is pag dinala sa inyo, kailangan nyo ilatag. So maglalaan talaga kayo ng oras. Unlike ito, yun, napamahal na tayo ng plus 2,000, pero sila kasi nag-install, tapos paglagay nila dun, medyo onting tupi lang kasi medyo malapit yata yung location nila so sila na nag-install. Anyway, so for now okay pa rin naman, kasi yung original na matting nakasama ng Fortuner, okay naman. Ang problema nga lang dun is medyo mahirap linisin, at the same time kung maalikabok,
yan, magbababad. At ito madaling linisin, so pag pinaka-car wash nyo, as in binubuhusan lang nila ng tubig, all goods na agad. Pero yung ganito yung dish matting, ito pakita ko sa inyo. Ito yung nirereklamo nila madalas, ayun no, walang space, so natatakpan. Yan, so wala lang, share ko lang. Yun yung mga pinalitan natin. At sa labas, wait lang, sa labas, pakita ko sa labas yung ano natin, hood. Oops, nasa yun. Open na, labas tayo. Bago pala tayo pumunta sa labas, bumili na rin ako nung sa likod, yung tawag dito, yung para sa gulong, para hindi mawala, yung lock sa gulong. Pero di ko pa kinakabit kasi una, tinatamad ako baklasin, and may parking naman tayo, so all goods na yun. Pero kung ako sa inyo, bumili kayo nun, lalo na pag napupunta kayo sa mall or sa lugar na hindi masyado safe yung gulong nyo at pwedeng bitbitin, na pwedeng dakawin. So yung maganda yun. Sa Shopee meron nun, mura lang sa Shopee, para na sa 1,200 lang bili ko eh. Tapos ito nga, yung nasa hood, nabili natin sa Shopee rin, parang 1,300. Ito, wait. Yan, yung hood damper, yan kung makita nyo, yung kabilaan nyo. Para hindi na kayo gagamit nito. Kasi pag yan, ayun, medyo mabigat. Ito madali na. Yung hood damper kabilaan nyo, pina-install natin nung nag-ano tayo, yung kabilaan. Okay, so ito na nga yung hassle na part, kaya ako nasa labas. Ewan ko, hindi masyado kita sa camera, pero may mga watermarks. So may naglilinis kasi sa bahay, natapunan ng Zonrox. So yan, may watermark hindi, ayun, ito, ayun, nakita nyo yan. So kailangan ipa-detail yan. Hassle, pero oh well. Ayun, naparami yun. So yun, mapapakamot ka lang talaga. So medyo hassle, lalo na yung pag color black ka, talagang makikita lalo yung watermark. Pero hindi, kasi kung hindi siya talaga watermark, nangyari nga natapunan ng may naglilinis, may Zonrox yung tubig, and then nagkaroon yun. Anyway, so for the review, review ng unit mismo, update ko lang kayo kung ano yung pinagpapalit ko. Yung busina, bala ko rin palitan, pero hindi ko nga tinuloy kasi may gagalawin daw wires. Di ko sure kung totoo, pero kasi may nakausap ako, dalawa na sila parehas na ganun. Pero Bosch sana, pero kasi masyadong yung Bosch Europa masyado ng common. Although yung okay lang naman sa akin yung stock na wire, na busina. Ang problema ko lang naman dun, medyo pawis tayo, mainit nga. Papadetail ko na lang si Gob, pero for yung sa stock na busina okay lang naman. Ang issue ko lang dun, or ang issue ko lang dito is sobrang hina. Alam mo yung parang malit na kotse ka lang. So anyway, so for now okay na muna yan, kasi nga baka may galawin niyang wire, mabo-void yung warranty. So hindi ko sure, pero yung sinasabi nila sa akin, baka syempre iba-ibang shop, iba-iba yung sagot. Tapos yung ayan, yun yung ganung issue. Nakukuha naman yung detail yun, pero depende sa pag-detailan nyo, usually nagre-range ng isa mga SUV 5,000 pataas So gastos. Ayun, tapos yung makina naman okay pa rin, kasi nasa 3,000 pa lang tayo. Yan, 3,000 pa lang na, 3,158. So next PMS natin is 5,000. Syempre sa kasa pa rin. Yung inabot ng yan. Yung natin, yung first PMS natin sa kasa, parang umabot originally ng 12,000. Sabi ko rin sa nakaraang video. Pero since di ko alam kung bakit nabawasan or may discount. Kasi ang original na kasama talaga nun is yung is yung regular oil. And then magpapa-fully synthetic ka. Nagpa-fully synthetic ako, tapos may dinagdag pa, and then yung under car wash, basta yung under paint, parang ganun, kalimutan yung tawag. So dapat nasa 12,000, pero di ko alam, nabawasan, parang umabot lang ng mga 8,000, so less than. Anyway, so yun yung first PMS.
yung takbo sobrang smooth pa rin. Nada-drive kasi nga eto pag umaga nagpa-practice mag-drive si Bekbek gamit yung Vios, and then yung Vios natin is automatic. So from mako-compare ko talaga from SUV or from sedan, kasi sedan yung dati nating kotse, and then tumalon ka sa SUV, mapapansin mo talaga yung difference. Talagang ang laki ng difference. Ang lakas ng ang lakas talaga ng Fortuner. Pero syempre kung naka sa SUV ka, lilipat ka ng ibang SUV, ibang kwento 'yon. Pero kung ako sedan, lalo na yun sa akin, 1.3, tumalon ako ng 2.8, sobrang ramdam. Lalo na yung pag umaandar ako, tapos halimbawa kailangan mong mag-overtake. Syempre dito sa Pilipinas, undercut mag-overtake ka, bibilisan pa ng mga nasa harapan mo, di ba? So, yun, etong Fortuner, kaya mong maka-overtake. Pero di ko sinasabi mag-overtake kayo, sinasabi ko lang na kaya niya mag-overtake, like yun sa situation na kailangan niyo talaga mag-overtake, like medyo mabagal yung sa harap, ganito ganyan. Ayun, tapos yun pa rin, ang dami ko napanood, may di ko alam kung sa Innova or sa Race yata yun. Itong power button, hassle talaga to. Itong sa part na to, kasi nga kung alam mo yan, kakambyo kang ganyan, pipindutin mo itong medyo hassle oh. Kung nagda-drive kang ganyan, kasi lilipat ka ng power from eco to power. Although hindi mo naman talagang pipindutin na, kasi ang ginagawa ko pag city driving normal lang. Pag nag-traffic, doon ako nag-eco mode. Bihirang-bihira kasi usually pag lumalabas naman kami at dala namin yung Fortuner siguro, talagang normally long drive yun. So it's either normal or sports mode ako. Ngayon kung city traffic, like as in, bihira ako matraffic kasi usually lumalabas kami ng gabi. Kaya talagang umiiwas kami sa traffic. So kung traffic like yun, hindi talaga walang galawan, doon lang ako nag-eco. Pero pag nag-eco, sinasabi nila mas humihina daw yung aircon, pero hindi ko naramdaman yun. Hindi ko sure kung pare-parehas tayo na naramdaman, pero ang sinasabi ko lang is yung based on my experience, kahit naka-eco ako, hindi humihina yung aircon. Ayun, yung mga experience ko. Tapos syempre yung lubak, laging tinatanong kung matagtag, kung maalog ba or what. Matagtag kung madadaan ka talaga sa matagtag na lugar, pero kung straight lang naman yung like lalo na yung mga asfalto, yung normal na daan, hindi naman siya matagtag. Actually mas matagtag pa nga yung sa kotse, although matagtag talaga yung sa Fortuner dahil mararamdaman mo malaki, pero kung yung normal na tagtag, siguro medyo may edad ka na, mararamdaman mo talaga. Pero ayun, yun yung mga experience ko pero sa akin all goods. So far, for the 2 months na nasa amin yung kotse, masasabi kong okay yung experience ko dun. Ang di ko lang experience, 2 beses na ako magpapadetail. Ay nako. Anyway, so yun nga, before ako magpa-detail, may check ako kasi after ko magpa-detail ng first time, may nabasa ako na parang i-try yung ganito ganyan. Na-try lang ako 1 beses. Testing ko kung okay, re-recommend ko sa inyo. Pag hindi gumana, i-detail natin. So yun nga, nagre-range kasi ng 5,000 to 6,000. Actually 7,000 talaga yung singil sa akin. Nagpa-detail lang tayo sabay kasi last time is nadali yung Vios saka yung nalinis din na zone roxan na naman yung Vios saka yung itong Fortuner na zone roxan parehas. And anyway, so ibang story na yun. So yun lang yun. For the experience so far, again, wala akong naging issue. Fully synthetic, tapos yung gas ko fuel tawag dito, diesel fuel save, and then yung laging nagkakatanungan kung ano yung hangin sa gulong. Originally paglabas ng kasa parang 40 or 38 yun, hindi ko matandaan kasi yung nagpagas na ako after 3 days na yata. Ang napansin ko na sa harap naglalaro ng 39, 38, and then yung sa likod na sa 40. So ginawa ko noon, yung parang first month nasa 40 ako. After ko magpa-PMS, sabi sa akin ng service advisor, dapat 35 daw. Kasi sabi ko, ano ba talaga? Ano talaga 35. Pero ngayon, nag-try kasi ako nung una ng 38, pero binaba ko ng 36.
So far, wala naman ako actually wala akong masyadong napansin nung 36, from 40 to 36. Pero, yun, siguro, ine-experimentohan ko pa rin. Pero, yun yung mga experience natin. So, kung may na-experience kayong kakaiba, comment nyo lang. Pero, yun yung personal experience ko. So, dito na natin tatapusin kung may update. Lalo na sa mga detail. Alam ko medyo may nakaka-relate sa akin dyan. Lalo na sa bagong kotse. And masama sa loob. Lalo na hindi naman kayo yung hindi kayo ano dun sa kotse nyo, diba? Pero anyway, going back, ibang story na yun. So, dito na natin tatapusin. And bye-bye. And babu. Okay, wait lang. share ko na rin. Malamang merong naka-experience na tatabi ko lang saglit, ha? Lalo na yung sa mga naka-sedan or naka-manual before. Malamang na-experience nyo to. Kasi, ito na nga. So, if from matic kayo or from manual kayo, automatic, lagi nyong mapipindot or lagi nyong ma-experience na yung left na paa nyo is naghahanap ng clutch. No? Anyway, share ko lang. So, malamang meron din nakaka-experience nun. So, yun lang. Sige na. Bye-bye.